Sa puso ng bawat tao, may pangarap na mahanap ang isang taong magpapakumpleto sa kanila, ang katuwang na inilaan ng Diyos. Ngunit ang tunay na paghahanap na ito ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob, sa masusing pagkilala sa sarili at sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Sa kwento ni Adan at Eva sa Genesis, malinaw na ang Diyos ang nagdala ng katuwang kay Adan. Si Adan ay hindi naghanap, ni hindi niya inasahan ang pagdating ni Eva. Sa halip, siya ay nagtitiwala sa Diyos na lumikha ng lahat, kabilang na ang paglalang ng tamang katuwang para sa kanya. Ang unang hakbang sa paghahanap ay ang pagtuon sa sarili. Ang tanong ay hindi lamang, sino ang inilaan ng Diyos para sa akin? Kundi, paano ko maihahanda ang sarili ko para sa taong iyon? Ayon sa unang Samuel 16:7, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Kaya't ang tunay na paghahanda ay makikita sa loob, sa pagiging bukas sa kanyang kalooban, sa pagkakaroon ng pusong handang magmahal ayon sa disenyo niya, at sa pagtitiwala na siya ang magpapakita ng tamang daan. Tulad ng sinabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa pagsisimula ng iyong paghahanap, hayaang maging sandigan ang relasyon mo sa Diyos. Kapag ang pundasyon ng iyong buhay ay nakatuon sa Kanya, ang paghahanap ay hindi isang labanan, kundi isang paglalakbay kasama ang Kanyang patnubay. Ang paghahanap sa taong inilaan ng Diyos ay hindi isang madali ang proseso. Ito'y isang hamon ng pagtitiwala at paghihintay. Sa kwento ni Jacob at Rachel sa Genesis 20, makikita ang kahalagahan ng panahon. Si Jacob, nang makita si Rachel, ay labis na umibig sa kanya. Ngunit para mapangasawa siya, kinailangan niyang maglingkod kay Laban ng 7 taon. Sa huli, siya'y nilinlang at napilitang maglingkod pa ng karagdagang 7 taon. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pagmamahal ay nanatiling matibay at ang mga taon ng paghihintay ay naging bahagi ng kwento ng kanilang pag-iibigan. Ang paghihintay ay isang mahalagang elemento sa plano ng Diyos. Hindi ito tanda ng kawalan, kundi isang paraan ng kanyang pagpapalalim sa ating pananampalataya. Sinasabi sa mga ngaral 3 oras at 11 minuto. Ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa tamang panahon. Ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay hindi darating ayon sa sarili mong oras, kundi sa perpektong oras ng Diyos. Sa bawat araw ng paghihintay, hinuhubog niya ang iyong karakter at tinuturuan kang magtiwala sa kanyang plano. Madalas, ang paghihintay ay nagdudulot ng kawalan ng pasensya. Ngunit tandaan na ang tamang tao ay hindi lamang tungkol sa timing, kundi sa pagiging handa ng iyong puso. Katulad ni Jacob na nagtiyaga para kay Rachel, ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay karapat-dapat pagtiyagaan. Habang naghihintay, hayaang maging panahon ito ng paglago sa pananampalataya at paglapit sa Diyos. Ang paghihintay sa tamang tao ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali, kundi hinuhubog sa ilalim ng gabay ng Panginoon. Kapag dumating ang pagkakataong makilala mo ang isang tao, hindi ibig sabihin ay agad mo nang malalaman kung siya ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang pagkilala ay isang proseso na nangangailangan ng tiyaga at bukas na puso. Sa kwento ni Ruth at Boaz, Ruth 2-4,
makikita natin ang kahalagahan ng pagkilala bago ang anumang relasyon. Si Ruth ay nanatiling tapat sa kanyang biyenan na si Naomi at nagpakita ng kabutihan. At si Boaz naman ay nagpakita ng paggalang, pag-aalaga at integridad. Ang kanilang relasyon ay unti-unting lumago sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Ang tunay na pagkilala ay hindi lamang nakabatay sa panlabas na anyo o simpleng ugali. Ang mahalaga ay ang karakter ng tao at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa Mateo 7:26, sinasabi, "Makikilala ninyo sila sa kanilang bunga." Ang taong inilaan ng Diyos ay magpapakita ng mabubuting bunga. Ang kanyang mga gawa at salita ay nagpapakita ng kabanalan at pagmamahal sa Panginoon. Sa proseso ng pagkilala, maging mapagmatyag at maingat. Hindi kailangang magmadali sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kaliwanagan. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 12:2, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, makikilala ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kasiyasiya at ganap." Ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay magpapakita ng ganitong klase ng buhay. Ang pagtitiyaga sa pagkilala ay isang pagkakataon upang mas makilala mo rin ang layunin ng Diyos. Habang unti-unting nadidiskubre ang tunay na ugali ng taong ito, ipinapakita rin ng Diyos kung paano ka mas magtitiwala sa Kanya. Sa ganitong proseso, ang iyong pananampalataya ay mas lalong tumitibay at natututo kang maghintay sa tamang sagot ng Panginoon. Bago mo makilala ang taong inilaan ng Diyos, mahalaga munang maunawaan ang iyong sariling layunin. Sa Mateo 6:33 sinabi, "Unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo." Kapag inuuna mo ang Diyos at hinahanap ang kanyang kalooban, ang lahat ng bagay, kabilang ang tamang relasyon, ay kusa niyang ibibigay sa tamang panahon. Ang pagkilala sa sarili mong layunin ay tumutulong upang maihanda ang iyong puso sa tamang relasyon. Tulad ng kwento ni Isaias sa Isaias 6:8, sinabi niya, "Narito ako, Panginoon, isugo mo ako." Ang ganitong klase ng pusong handang maglingkod sa Diyos ay ang parehong puso na handang umibig sa paraang ayon sa kanyang kalooban. Kapag malinaw na sa iyo ang iyong layunin, mas magiging madali ang pagkilala sa taong inilaan ng Diyos. Ang taong ito ay hindi magpapabago ng direksyon mo palayo sa Diyos, kundi tutulungan kang mas lumapit sa Kanya. Ang kanyang layunin at pananampalataya ay magiging kaagapay sa pagtupad ng misyon na ibinigay ng Diyos sa inyong dalawa. Habang nalilinaw ang layunin mo sa buhay, nalalapit ka sa tamang tao na magiging katuwang mo sa pananampalataya. Ang prosesong ito ay hindi lamang para makahanap ng katuwang, kundi upang matiyak na ang inyong relasyon ay magiging pagpapala at hindi sagabal sa paglilingkod sa Diyos. Ang pagmamadali ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa paghahanap ng taong inilaan ng Diyos. Sa kwento ni na Abraham, Sarah at Hagar sa Genesis 16, makikita natin kung paano nagdulot ng komplikasyon ang pagmamadali at kawalan ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. Dahil sa kanilang pagkabahala sa kawalan ng anak, si Sarah ay nagdesisyong ipaasawa si Hagar kay Abraham na nagdulot ng alitan at bighati sa kanilang pamilya. Ang pagkakamaling ito ay nagsilbing paalala na ang pagmamadali ay hindi kailanman
nagdudulot ng mabuting resulta. Ang pagmamadali ay isang senyales ng kawalan ng pananampalataya. Kapag minamadali natin ang plano ng Diyos, inilalagay natin ang ating sariling kagustuhan sa ibabaw ng kanyang layunin. Ngunit ang tamang tao ay hindi kailanman resulta ng pagmamadali, kundi ng tiwala at paghihintay sa perpektong oras ng Diyos. Sinasabi sa awit 37 pata, "Maghintay ka ng may pagtitiwala sa Panginoon at huwag kang mabalisa sa mga nagtatagumpay sa kanilang masasamang balak." Ang pagkakaroon ng disiplina sa puso at isip ay mahalaga sa panahong ito. Ang pagmamadali ay maaaring magbunga ng pansamantalang kaligayahan, ngunit maaaring magdulot ng pangmatagalang sakit kung ang relasyon ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan na ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. Ang iyong trabaho ay maghintay ng may pananampalataya at patuloy na palakasin ang iyong relasyon sa Diyos habang ginagawa niya ang kanyang paraan upang ipakita sa iyo ang tamang tao. Kapag naghahanap ng taong inilaan ng Diyos, mahalagang maging mapagmasid sa mga palatandaan na kanyang ibinibigay. Sa kwento ni Rebecca at Isaac sa Genesis 24, malinaw na ang Diyos ang naglatag ng mga palatandaan upang matukoy ni Abraham ang tamang katuwang para sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng isang panalangin, humingi ang lingkod ni Abraham ng tiyak na tanda upang makilala ang babaeng inilaan ng Diyos para kay Isaac. At sa tamang oras, dumating si Rebecca na tumugon sa eksaktong paraan na itinakda sa panalangin. Sa ating buhay, maaaring hindi kasing linaw ang mga palatandaan gaya ng sa kwento ni na Isaac at Rebecca, ngunit ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng direksyon. Ang kapayapaan, kalinawan at pagsang-ayon ng mga taong makadiyos sa paligid mo ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Ayon sa unang Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ang tamang tao ay magdadala ng kapayapaan, hindi ng kalituhan. Makikita mo rin ang mga palatandaan sa kanyang karakter at sa kung paano niya itinuturing ang iba. Ang taong inilaan ng Diyos ay nagpapakita ng bunga ng Espiritu, gaya ng binanggit sa Galatia 5:22-23, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ang dapat mong hanapin at kilalanin sa taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Habang ikaw ay nagmamasid, patuloy na manalangin na gabayan ka ng Diyos. Ang kanyang mga palatandaan ay hindi kailanman mahirap maunawaan kapag bukas ang iyong puso at pananampalataya sa kanyang plano. Ang pagmamasid ay hindi lamang pagtingin sa panlabas, kundi ang pagdama sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Ang pagkilala sa taong inilaan ng Diyos ay nangangailangan ng tamang pamantayan. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging mapili sa panlabas na aspeto, kundi ang pagtutok sa mga katangiang mahalaga sa isang makadiyos na relasyon. Sa unang Samuel 16:7, ipinaalala ng Diyos kay Samuel na ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tamang pamantayan ay nakabatay sa ugali, pananampalataya at layunin ng isang tao, hindi lamang sa pisikal na anyo o material na bagay. Sa kwento ni na Priscilla
at Akila sa Bagong Tipan, Gawa 18. Makikita natin ang halimbawa ng isang mag-asawang nagbahagi ng parehong pananampalataya at misyon. Sila'y magkasamang naglingkod sa Panginoon at nagpatibay ng pananampalataya ng iba. Ang kanilang relasyon ay nakatuon sa layunin ng Diyos, hindi sa pansariling kagustuhan. Sa parehong paraan, ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay magpapakita ng parehong layunin at dedikasyon sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng tamang pamantayan ay nangangahulugan din ng pagtatakda ng mga limitasyon. Huwag kang magkompromiso sa iyong pananampalataya o mga prinsipyo dahil lamang sa emosyon o presyur. Sinasabi sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Ang puso mo ay mahalaga, kaya't ang taong papasukin mo sa iyong buhay ay dapat magpapalago sa iyong relasyon sa Diyos. Kapag dumating na ang oras na may taong umaakit ng iyong pansin, mahalagang humingi ng gabay sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng karunungan at direksyon sa mga desisyon ng iyong puso. Sa Juan 16:13, sinabi ni Jesus, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ang gabay ng Espiritu Santo ay nagbibigay ng kaliwanagan sa mga tanong ng puso, lalo na sa aspeto ng relasyon. Ang panalangin ay isang mahalagang aspeto sa prosesong ito. Hindi mo kailangang gawing mag-isa ang desisyong ito. Hayaan mong ang Diyos ang manguna. Kapag nananalangin ka ng may bukas na puso, unti-unting ihahayag ng Diyos kung ang taong ito ay ang itinakda niya para sa iyo. Sa Filipos 4:6-7, sinabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay isang malinaw na palatandaan. Kung ang isang tao ay nagdadala ng kalituhan o pagkabahala, ito'y maaaring senyales na hindi siya ang inilaan ng Diyos. Sa kabilang banda, ang tunay na relasyon na mula sa Diyos ay magdadala ng kapanatagan at kagalakan sa iyong puso. Ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa damdamin. Ito'y nakabatay sa sakripisyo at pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Sa Efeso 5:25-27, inutusan ni Pablo ang mga lalaki na mahalin ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ang pagmamahal na ito ay hindi makasarili kundi handang magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Sa kwento ni Jose at Maria, makikita natin ang pagmamahal na puno ng tiwala at sakripisyo. Nang malaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, nais niya siyang palayain ng palihim upang hindi mapahiya. Ngunit sa pamamagitan ng gabay ng anghel, tinanggap niya si Maria at ginampanan ang tungkulin bilang asawa at tagapag-alaga ni Jesus. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang pag-ibig ay handang sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit pa nangangahulugan ito ng mga pagsubok. Ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay magpapakita ng ganitong klase ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi lamang nakatuon sa sarili, kundi sa pagpapabuti ng bawat isa.
Ang pag-ibig na ito ay hindi nakabatay sa pansariling layunin, kundi sa hangaring dalhin ang bawat isa palapit sa Diyos. Kapag dumating na ang tamang tao, mararamdaman mo ang katuparan ng plano ng Diyos. Ang lahat ng paghihintay, panalangin at pagsuko sa kanyang kalooban ay magkakaroon ng kabuluhan. Tulad ni na Adan at iba, Isaac at Rebecca, Ruth at Boaz, at marami pang iba, ang kanilang mga kwento ay nagiging patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo ay magiging katuwang mo sa layunin ng kanyang kaharian. Ang inyong relasyon ay magdadala ng liwanag sa ibang tao at magiging patunay ng pag-ibig ng Diyos. Sa Ecclesiastes 4:9-12, sinabi, "Mas mabuti ang dalawa kaysa isa, sapagkat mas marami ang bunga ng kanilang pinaghirapan." Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Ngunit kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Ang taong inilaan ng Diyos ay magiging kasama mo, hindi lamang sa tagumpay, kundi pati sa mga hamon ng buhay. Ang kwento ng pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi sa katuparan ng kanyang layunin sa inyong dalawa. Sa tamang oras, ipapakita niya ang kanyang plano, hindi man perpekto ayon sa pamantayan ng mundo, ngunit puno ng pag-ibig, pananampalataya at kapayapaan. At sa huli, matutunan mong sabihin, "Salamat Panginoon, sapagkat ang iyong plano ay higit na maganda kaysa sa anumang aking inakala."